May mga lalaking matataas ang ego. Yung tipong aayaw nila sa babaeng pera lang ang habol sa kanila. Kaya napipilitan silang gumawa ng paraan para maiwasan na pera lang ang gustuhin ng kanilang napupusuang dalaga. Magpapanggap itong mahirap at doon makukuha niya ang kanyang gusto na walang involved na pera. At magugulat na lang ang babae na ang asawa pala niya ay isang milyonaryo. Tunghayan natin ang pinadalang kwento ni Melody, isang simpleng taga-bukid at anak ng isang magsasaka na may tanging ganda. Matutuwa kayo sa kanyang buhay pag-ibig, kaya bawal kiligin. Tayo muna ay mamamasyal sa bukid, kasama ang mga puno ng nyog at ang dalagang pinagpala. Hello po, Sir Von. Ako si Melody, pero ang tawag ng marami sa akin ay Kulit. Makulit at palabiro kasi ako. At masayahing dalaga dini sa bayan ng Candelaria, Quezon. Tama na po ang salitang mahirap. Ayaw ko ng salitang yan. Kami po ay mayaman. Mayaman sa pagmamahal, mayaman sa kaibigan at mayaman sa nyogan. Anak po ako ng magsasaka ng nyog at menopause baby na po ako, kaya ang magulang ko ay matatanda na at solong anak po ako. Bata pa lang ako, dito na ako lumaki sa nyogan. Kumakain ng buko at naglalaro sa initan kasama ang aking mga aso at kambing na alaga. Maliit po akong babae at cute at makulit. At dahil laking linang, ako po ay kayumanggi o negra sabi nga ng iba. Pero maganda daw po akong babae at cute, sabi nila at marami po silang nagsasabi. Alam kong totoo iyon dahil mula elementary muse ako hanggang sekundarya. At kinukuha naman akong muse sa mga liga ng mga basketball dito sa amin. Kaya malamang maganda ako. Hindi po naman sa pagmamayabang napilang aking mga manliligaw. May pang Lunes, Martes at iba pa ang pang Sabado at Linggo. Kahit malayo ang lakarin, marami po ang nadayo para lang ako'y ligawan. Nakakahiyaman pero ako po ay pihikan sa lalaki. Ayaw ko yung walang alam sa pagsasaka at pagninyog. Busted po agad pag nalaman kong nandidiri sa uri ng aming hanap buhay. Hindi ko hangad ang magka-boyfriend agad, kahit matatanda na ang magulang ko. Gusto ko silang bigyan ng magandang buhay, kahit konting panahon ko na lang silang makakasama. Alam kong hanggang sekundarya lang ang kaya nila, kaya naman nagsusumikap akong makaipon. Nagsa-sideline akong magtimbang ng mga lukad at kasama ng truck para magdala ng nyog sa langisan o oil mill ang tawag ng ilan. Ang konti kong sahod ay iniipon ko, baka sakali kung ilang taon man ako bago makaipon. Ang lagi kong dasal, sana nga ay makapag-aral pa ako. Umiiyak ako ng lihim sa magulang ko. Ayaw kong makita nila na masakit sa akin na hindi ako makakapag-enroll. Inggit na inggit ako sa mga kaedad ko, dahil malapit na silang makatapos. Habang ako, nasa gitna ng initan at kasama ng mga pahinante, nagtitimbang na mabahong lukad. Pero hindi ko alam, nahahalata pala ng aking itay ang aking lungkot. Kaya gumawa ito ng paraan para makapag-aral ako. Kahit 2 taong kurso man lang. Nagulat na lang ako nang nakita ko ang itay na kausap ang manager namin, ang mamimili ng lukad o nyog. Alam kong ako ang kanilang pinag-uusapan dahil tumitingin sa akin ang boss namin. Napakayaman ng manager namin. Siya ang may-ari ng pinakamalaking oil mill sa bayan namin. Pero down to earth ang ugali nito. Sumasaka siya sa mga bukid para personal na makita ang mga lukad naming nyog. At personal siyang pumapasok sa mga nyogan para tignan ang kanyang mga puno ng nyog. At pinagtataka ko, seryoso ang kanilang pinag-uusapan ng itay. Nahihiya naman akong lumapit at usapang matanda iyon. Hinintay kong kausapin ako ng itay pero hindi nito ginawa. At natapos ang summer, wala pa ring binabanggit sa akin ng itay. Kaya ako na ang nagtanong dahil nahahalata akong parang malungkot ang inay at itay. Itay, inay, nakakapanibago po, may problema po ba tayo? Bakit parang matamlay kayo? Sabihin nyo naman sa akin, ako na lang makakaunawa sa inyo, wala nang iba pa. Tanong ko. Anak, pinagsabi kasi kita sa boss natin. Sabi ko baka pwede kang pag-aralin. Kahit kako wag ka ng sahuran sa pagtitimbang ng kopra. Naawa kasi kami sa'yo. 21 ka na. Dapat tapos ka ng mag-aral. Hindi pa sapat ang ipon ko, anak. Uwi ka ng itay.
Okay lang po ako, Itay. Akala ko naman kung ano na ang problema ninyo. Ayos lang po ako. Ang mahalaga wala tayong sakit. Saka po hindi ko naman ikakamatay kung sekundarya lang ang natapos ko. Ayaw ko po na nagmamakaawa kayo sa ibang tao para lang sa akin. Hindi naman niya ako binigo, anak. Mag-aaral ka na sa pasukan. Kaya lang sa bayan ka daw titira kasi malayo daw dito kaya kami malungkot. Wika naman ng inay at kaya pala sila malungkot. Nagulat ako at naghalong saya at lungkot ang aking naramdaman. Hindi ko pwedeng iwanan ang magulang ko. Matanda na sila at hindi ako sanay na hindi ko sila kasama. Kaya hindi ako pumayag at sinabi ko sa Itay na ayaw ko sa offer ng boss namin. Hanggang kausapin na rin ako ng manager ko at pinaliwanag na paano pag ang labas ko ay gabi na. Ang iniisip daw niya ay kaligtasan ko. Dahil madaming pangyayari na nare-rape ang mga estudyante pag inaabot ng gabi sa daan. Madami po naman ako makakasabay, boss. Saka kakausapin ko po mga kamag-anak namin na makikisabay ako kapag labasan na. Maawa po kayo, matanda ng magulang ko. Ayaw ko po silang iwan. Pakiusap ko sa boss namin at naunawaan naman niya. At isang araw, pinasundo ako ng boss namin at pinapunta ko sa bahay nila. Dahil pasasamahan na daw ako sa sekretary niya para mag-enroll ng 2 taong kurso. Masayang masaya ang magulang ko at nakita ko ang ngiti sa kanilang mga labi at lumuluha ang aking inay dahil matutupad na daw ang pangarap nila para sa akin. Basta tandaan ninyo, hindi ako aalis sa tabi ninyo. Makakatapos ako na dito sa linang ako titira. Mahal na mahal ko po kayo at ayaw ko mawawala kayo sa paningin ko. Konting sandali na nga lang ang binigay ng Diyos sa akin na makakasama ko kayo. Tapos aalis pa ako? Basta inay, Itay, sama-sama po tayo hanggang sa huling sandali ng buhay ninyo. Saad ko at naghanda na ako at baka mainip ang sumundo sa akin. Pahinante daw iyon ng boss ko. At nakakahiya, kotse ng boss ko ang dala nito at hiyang-hiya ako ng oras na yon. Ako na nga ang pag-aaralin, sinundo pa ako. Agad naman akong nakapag-ayos ng sarili at inihanda ko na rin ang mga kakailanganin ko. Humalik ako sa inay at Itay at masayang bumaba ng bahay. Diretso ako sa kotse ng boss ko na naghihintay na sa labas ng bahay namin. Kapag summer kasi, pwedeng pumasok ang mga sasakyan sa barangay namin. Pero pag tag-ulan, malalaking truck lang ang pwede at ang mga kotse ay lulubog sa putik. Natanong ko na sa malayo ang pahinante ng boss ko. Siguro nakuha ng bayabas at napakadami kasi naming libreng prutas sa paligid. At natanaw naman niya ako at patakbong lumapit. Nagulat pa ito na makita ako at sabay birong ang cute ko daw pala. Aba, ang cute mo pala pag nakagaya ka. Tara na, hinihintay ka na ni boss at ni Ma'am Liza. Siyang sasama sa'yo sa school na papasukan mo. Ako nga pala si Dave, driver at pahinante ni boss. Saad nito at napatitig din ako. Kasi makinis ito at hindi halatang pahinante ng kopra. At kung manalita ay parang nag-aral. Yun kasing makakakilala kong pahinante walang aral at madudumi sa katawan. Magaling pating mag-drive ito kaya naman natahimik ako at nahiya. Baka kako kamag-anak ng boss namin. Kaya dapat akong maging mabait sa kanya. Lagi pang nakatingin sa akin. Kaya naman lalo akong nahiya. Cute mo talaga, Melody. Kakatawa kang tignan. Siguro ang height mo 5'2" lang, no? Saka ang ganda ng kulay mo. Pasensya ka na, ngayon lang kasi kita nakita ng malapitan. Saad ni Dave. Dahil sanay na ako sa ganong biro, wala na sa akin ang ganong papuri. Ngumiti na lang ako at hindi na nagsalita. Malapit na kasi kami sa bahay ng boss ko. Ito naman, hindi nagsasalita porque driver lang ako. Mabait kaya ako, pwede mo akong maging kaibigan. Kaya napahiya naman ako at sumagot sa kanya. Hoy, hindi naman, ano ka ba? Nahihiya lang ako at kinakabahan. Saka ngayon lang kita nakita kasi lahat naman ng tauhan ni boss nakilala ko na. Sagot ko at tumawa lang ito. Sus, huwag ka nang maya sa akin. Mula ngayon, kaibigan mo na ako. Saka mabait si boss. Saka ang asawa niya napakabait din. Marami na silang pinag-aral kagaya mo, anak na mamagsasaka. At relax ka lang ha, ayan malapit na tayo. At pumasok na nga kami sa napakalaking gate at malaking bahay. Narating ko na naman iyon noon. Kaya lang bata pa ako at namamasko kami kasamang Itay. At mabait nga ang mag-asawa. Melody, pasok! Kumain ka muna at mahaba ang pila sa Enverga. Pipila pa kayo ni Liza. Mabuti yung busog ka at nang may laban ka sa mahabang pagtayo sa pila. Uwi ka ng mabait na asawa ni boss.
si Madam Sita. Kay daming pagkain, nahiya tuloy akong kumain. Maya-maya, natanaw ko nakausap ni Dave si boss. Iniisip ko na lang na baka may iniuutos. Natingin sila sa akin, baka kako si Dave na ang sasama sa akin sa school. At tama nga ang aking iniisip. At lumapit sa akin si Dave at bumulong. Melody, ako nang sasama sa'yo sa Inverga. Doon din kasi ako nag-aral. Scholar din ako ni boss, kaya sasamahan na kita at si Ma'am Lisa nasa bangko pa daw. Mahaba din ang pila ngayon. Okay lang ba sa'yo ha? Huwag ka na kasing mahiya. Tara kain, gutom na ako. Saad ni Dave na laging nakangiti at napuna ko na gwapo pala ito. At nagtaka lang ako, parang sanay na sanay siya sa bahay ng boss ko. Sanay ka na dito Dave no? Dito ka ba nakatira? Tanong ko. Yan palang iniisip mo, malayong kamag-anak nila ako. Ang tatay ko magsasaka din at ang bahay namin malayo din. Kagaya mo nasa linang ng Tiaong at dito ako naglalagay kasi driver nga nila ako. Ayan, okay na ba? Saad nito at nakatawa pa. Okay, sige, payag na ako. Pasensya na ha, madami akong tanong. Salamat Dave ha, kakahiya talaga. Matapos kaming kumain, nagbanyo lang ako at naghintay na ako sa kanilang balkonahe. Nakamasid ako sa buong bahay at paligid. Kay ganda ng bahay nila, ang daming kasambahay. Ang yaman talaga ng boss ko. At ang alam ko, dating mayor ang ama ni boss at malalawak ang kanilang nyogan. At kanila ang oil mill sa aming bayan. Kaya hindi ko sila bibiguin at pagbubutihan ko ang aking pag-aaral. Maya-maya ay lumabas na si Dave, nakapantalon na ito at nakaitim na t-shirt at bagong ligo pa. Kay gwapo naman at kay bango nito. Natatawa ako sa sarili ko. Minsan lang kasi akong humanga sa isang binata. Tara na Melody, ipapasyal pati kita, daan tayo sa simbahan. Wika pa nito. Rinig kong sumigaw pa si boss at tinawag pa ako. Dave, ikaw na bahala kay Melody. Iingatan mo yan ha, nakahabilin yan sa akin. Melody, si Dave munang bahala sa'yo. Huwag ka mag-alala, doon yan nagtapos sa Inverga University. Ingat kayo! Kumaway lang ako at ngumiti kay boss. At nakita ko rin na kumakaway si Madam Sita sa akin at nakatawa. Kay babait naman sa akin na mag-asawa. At napakaswerte ko talaga. Mula nga noon, sila na ang aking inspirasyon. Si Dave naman, walang tapos ang kwento. At para bang matagal na niya akong kakilala. Nakakatuwa dahil napaka-gentleman nito. Madali naman kaming nakapag-enroll. Business management na kinuha ko at lahat si Dave ang umayos. At para bang sanay na sanay ito. Naisip ko tuloy, hindi ito pahinante lamang. Pero wala naman akong pakialam. Basta mabait ito sa akin, sapat na yon. Bago kami lumabas ng gate ng school, madaming bumabati kay Dave at parang member ito ng fraternity. Hindi naman ako mangmang sa ganong samahan dahil naririnig ko na ito noong sekundarya pa lamang ako. Dave, dami mo palang kakilala dito. Yung totoo, bakit ka nagtsatsagang maging driver at pahinante? Bakit hindi ka mag-apply sa malalaking kumpanya sa Maynila? Tanong ko sa kanya habang naglalakad kami. Tapos na ako dyan, Melody. Mukha lang kong bata pero 30 na ako. Na-fake ba kita? Pagod na akong may boss at ang oras ko hawak nila. Sarap kaya dito sa atin, lalo na sa linang. Yan ang gusto kong buhay, saka malaki naman sahod ko kay boss. Kamag-anak naman nila ako. Drive lang ako ng drive at pagtagkopra naman dito sa atin. Pahinante ako ng mga truck nila patungo sa oil mill. Enjoy na ako ng ganon. Mababaw lang kaligayahan ko, Melody. Ewan ko ba kung bakit parang musika sa tenga ko ang boses ni Dave. Namumula tuloy ako sa hiya at baka nahahalata niya na nahanga ako sa kanyang pananalita. Buti ka pa tapos ka nang mag-aral. Ako napatigil, nasa 3 taon na din. Menopause baby kasi ako. 45 ng inay nang ipinanganak niya ako. Kaya ayaw ko mawalay sa kanila. Matanda na kasi sila. Titiisin ko maglakad araw-araw papasok at madami naman akong kasabay. Kwento ko naman, pilit niya akong isinama sa simbahan. Ang napakaganda naming simbahan at ang palibot ng lugar puro kainan. At para kaming bata na namasyal, kumain ng kung ano-ano sa mga tindahan ng kakanin sa paligid. Nawala ang hiya ko kay Dave at para bang matagal na kami magkakilala. Bawat kibo ko nakaalalay si Dave at namalayan ko na lang ilang oras na pala kaming nalilibang. Dave, uuwi na ako. Baka kasi hinihintay na ako ng itay at inay ko ha? Salamat talaga, magja-jeep na lang ako. Bibili lang ako ng pasalubong kina itay. Sige, bye na.
Akma na sana akong tatakbo palayo para magtungo sa palengke. Pero hinila ako ni Dave at sinabing hindi siya papayag na mag-jeep ako. Pasensya ka na, Melody. Papagalitan ako ni na Madam at Boss pag nalamang hindi kita inihatid. Saka ang sasakyang ginagamit natin, service talaga yun sa bukid. Kaya sasamahan kita at bibili tayo ng pasalubong sa parents mo. Tara na! At para akong batang inakay nito at lalakarin na lang daw namin ang palengke. At doon muna ang sasakyan namin sa parking lot. Sa liit ko, para siyang may akay na anak. At nagkatawanan pa kami dahil sabi ko, dahan-dahan, baka madapa ang kanyang anak na bunso. Ang cute mo talaga, Melody. Kay sarap mong kasama. Lagot ka, baka mamiss ko ito. Saka yari ako pag nakita ko ng mga manliligaw mo. At daig ko sila ngayon, akong nagwagi dahil magkasama tayo buong maghapon. At natatawa ito. Pinagtataka ko lang bakit ang dami niyang alam sa akin. Stalker ko kaya ito? 3:00 na ng hapon noon. At kung ano-ano ang binili nito. At muli ako nagtataka, ang dami yata nitong pera. Pinipigilan ko ito pero ayaw niyang paawat. Tara na, Cutify. At baka hinahanap ka na ng itay mo. Yari ako. Ang dami naming bitbit at walang katapusang tawanan habang kami ay pauwi sa linang. At madami din siyang kwento sa buhay niya. At masaya ako kasi kahit sa konting sandali ay nagkaroon ako ng kaibigan. Pagdating namin sa barangay namin, nasa labasan ng itay at hinihintay na nga ako. Nakangiti ito nang makita si Dave. At dahil malayo-layo pa ang bahay namin, pinasakay na ni Dave ang itay. Tay, tara na, madaming bitbit si Melody, hindi ninyo kakayanin. Sigaw ni Dave. Salamat iyo, sabi ko na at kayo nga ang magkasama. Sabi nga ng boss po pala. Saad ng itay. Ewan ba, parang may mali, pero hindi ko na yon pinansin. Para kasing kilalang kilala ng itay si Dave, ewan ba at talagang may maliman sa isip ko. Umalis si Dave na masayang masaya ito at ang huli niyang salita sa akin ay, "See you." Aba, sa isip ko, ang lagay ay may kasunod pa ang pagkikita namin. At ang itay naman, pakiramdam ko ay palagay na palagay ang loob sa binatang noon ko lang nakilala. Pasukan na at natutuwa ako kasi maganda ang nakuha kong schedule. Ang oras ng pasok ko sa umaga ay 9:00. At may ilang schedule din naman na ang labas ko ay 6:00 ng hapon. At ang bili ng itay, aabangan niya ako sa labasan. 2 beses lang naman sa isang linggo yon. Pero nagulat ako na paglabas ko ng gate ng school namin, nakita ko ang kotse ni boss at nakangiti si Dave sa di kalayuan habang may kausap. At kinig na kinig ko ang wika ng lalaking kausap niya. Ayan na si cute bro, ang cute talaga ng babaeng yan, sarap alagaan. Sabay tapik sa balikat ni Dave. Agad namang napapatakbo si Dave at pinabuksan ako ng pintuan ng kotse. Tara na, Cutify, may dadaanan pa tayo. Ha? Saan naman? Gabi na. Basta madali lang tayo, utos ni Madam. At nagulat ako sa tahian ng uniform niya ako dinala at pinasukatan niya ako. Ayaw ko at may pera naman kako ako para sa uniform ko. Pero magagalit daw si Madam. Naku Melody, bawal tumanggi, yari tayo kay Madam Sita. At matapos akong pasukatan, dumaan kami sa isang tindahan ng sapatos. At ibinili niya ako ng itim na sapatos at isang rubber para daw sa PE namin. Hiyang-hiya na ako kay Dave, nanlalamig na ang kamay ko at parang matutunaw na ako sa hiya. At bago ako bumaba ng sasakyan, isang mamahaling bag na may lamang kagamitan ko sa pag-aaral ang iniabot ni Dave. Ito naman ang bigay ko. At ako ang pumili niyan. At alam ko lahat ng gagamitin mo. Kaya nandyan na lahat. At pag tumanggi ka, magagalit ako. Ibabangga ko yung kotse. Joke lang. At sabay tawa pa nito. Ano pa ba ang magagawa ko kundi tanggapin at sabay salamat? At wala ang itay sa labasan. Para bang alam niya na kasama ko si Dave. Bye Cutify. Basta Wednesday at Friday susunduin kita. Hep, bawal tumanggi. Magagalit ako at ibabangga ko ang kotse ni boss. At nagtawanan na lang kami. Pagpasok ko sa bahay, nakahain na ang hapunan. At hindi nagsasalita ang tatay at nanay ko. At halata kong nagtatawanan pa ang mga ito. Itay, alam mo ba na susunduin ako ni Dave? Matagal mo na po bang kilala ang driver ni boss? Tanong ko at nahalata kong nagulat ang itay sa tanong ko. Aba, ay alam kong syempre anak. At oo, matagal ko nang kilala si Sir Dave pala. Mula pagkabata, kilala ko na yun anak.
Takang-taka ko sa tinuran ng itay at habang nagbibihis ako ng pambahay ay napapaisip pa rin ako. Hanggang pagkain, kinukulit ko ang itay at sabi ko paano nangyaring kilala na agad niya si Dave. At sabi nito ay tagalinang ng tiyaong Quezon sila. Anak, kumain ka na at matulog, hala na. Huwag mo nang isipin pa mga bagay na hindi mo naman dapat pang isipin pa. Wika naman ng inay. Wala na nga akong nagawa pa at gano'n na nga ang naging senaryo namin ni Dave. Sinusundo niya ako 2 beses isang linggo at pag Sabado at Linggo, nasa timbangan ako ng kopra at kasama ng truck patungo sa oil mill. Ganon umikot ang mundo ko at hinahanap ko na si Dave pag natatagalang hindi ko ito nakikita at nagtataka na ako sa aking sarili. Ang pinagtataka ko lang, hindi niya ako nililigawan at naiinis ako. Hanggang sa school ko kapag may nagpaparinig na kaklase ko, naiinis ako agad at binabara ko na. Ewan ko ba, basta ang gusto ko ay si Dave at nahihiya ako sa nararamdaman ko. Saktong 1 taon at ganun pa rin ang aming sistema ni Dave. At parang nawawalan na ako ng pag-asa na liligawan niya ako. Pahiya ka Melody no, hindi ka pala type ng Dave mo. Hindi ka type kasi maitim ka, maliit pa at tagalinang pa. Bulong ko sa aking sarili. Tumutok ako sa pag-aaral ko at nawalan na ako ng pakialam pa kay Dave. Pinilit ko magkaroon ng mga karangalan para naman hindi nakakahiya kay boss. Alam kong nagtataka si Dave sa kilos ko at nararamdaman kong naiilang na siya sa akin. Hanggang isang araw habang pauwi na kami, itinigil nito sa daan ng kotse at nagtanong na ito sa akin. Melody, parang nagbago ka na. May boyfriend ka na ba? Or may nagawa ba akong masama sa'yo ha? Aba ay wala naman Dave, bakit naman? Ikaw nga baka napapagod ka na magsundo sa akin. Sabihin mo lang ha, at kaya ko naman mag-jeep na lang. Tumango ito at hindi pa rin pinapatakbo ang sasakyan. Bababa na lang ako Dave, parang may problema ka. Malapit naman ang samin. Hinawakan niya ang kamay ko, sabay sabing may sasabihin siya. Sana wag kang lalayo sa akin Melody, kagaya ng mga naligaw sa'yo na agad mong binasted. Natatakot kasi ako baka ayaw mo sa akin at iwasan mo ko. Pwede ba akong maligaw? Papayag ka ba? Mahirap lang ako at walang may pagmamalaki. Wika ni Dave at natawa ko sa halip na magulat. Manhid mo Dave, sayang ang natapos mo. Hindi ka ba nakakahalata? Hello, type kaya kita. Ang manhid mo lang at torpe pa. Anong gusto mo ako maligaw sa'yo? At pakialam ko kung mahirap ka, bakit mayaman ba ako? Masaya na ako mamatay sa bukid at wala naman akong iba pang gusto. Ikaw lang. Sabay halakhak kong nakakaloko. At niyakap niya ako at sa liit ko, halos hindi ako makahinga. Hoy! Aba, bakit ka ganyan? Sinagot na ba kita? Kapal mo ha? At sabay tawa ko uli. Ang pilya mo talagang babaeng maliit. Iyak na ako. Grabe ka. Ikaw lang nagpaiyak sa akin ng ganito. Para akong tanga. Gusto mo pala ako ha? Basta tayo na wala nang sagot-sagot pa. Pagkatapos mo mag-aral, pakakasalan na kita. Natanda na ako aba. Nagkatawanan na lang kami at naging kami na nga. Natapos ko ang pag-aaral ko na may matataas na grado. At proud na proud sa akin si boss at si madam. Ang itay ay nagkanda iyak-iyak habang napanhik ng stage. At ang inay, wala na daw siyang iluha. Si Dave namang iyakin habang yakap ako ay singhot ng singhot na naman. Sanay na ako sa boyfriend kong iyakin. At ang regalo niya sa akin ay isang mamahaling cellphone. At takang-taka ko kung saan galing ang pera nito. Ang sinabi nga ay pinag-ipunan daw niya iyon at nagbiro naman itong pag hindi ko tatanggapin, itatapon niya na lang daw ito. At muli ay nagtawanan na naman kami at sinabi kong ibahin naman niya ang drama niya dahil malapit na akong maniwala. Ilang buwan pa ay nagulat ako at kausap ni Dave ang aking itay. At nagpapaalam na pala itong magpapakasal na daw kami. Pumayag ang itay, pero ako pa rin daw ang magpapasya. Pero ang mga mata ng inay at itay, nanlilisik na para bang wag ako magkakamaling tumanggi at yari ako sa kanila. Natatawa ako at sinabi kong ipakilala naman muna ako sa parents niya at kailan kami uuwi ng Tiaong. Sabi mo yan bukas na bukas din andito ang parents ko at saka tayo uwi sa Tiaong. Kailangan ko muna ng kasiguraduhan na hindi ka aayaw. Saad ni Dave na parang nakakaloko ang tingin. At tawanan ang tatay at nanay at si Dave na ako lang ang natigilan dahil nagtataka sa kanilang kinikilos. Kinabukasan nga ay ang aga ni Dave sa bahay.
May mga dalang kagamitan, lamesa, upuan at tent. Hoy, namamanhikan ka na ba? Gusto ko lechon ha? Biro ko pa kay Dave. Sus, lechon lang pala eh. Ilan ba? Ano pa ba ang gusto mo, mahal kong maliit? Natawa na lang ako at talagang nahihiwagaan sa mapapangasawa ko. Hoy, mahal kong macho, saan galing ang pera mo ha? Ikaw ha, baka nangungutang ka sa Mumbai, tapos akong pambayad mo ha? Biro ko pa at natatawa itong umalis para daw kunin ang mga pagkain. At iniabot sa akin ang magandang ternong damit at yun daw ang isusuot ko katerno daw ng isusuot niya. Bongga! Sa isip ko, yayamanin talaga ang mapapangasawa ko. Saktong 12:00 may dalawang mamahaling sasakyan ang pumarada sa di kalayuan sa aming bahay. At ang aming kabarangay ay nakikiusyoso na silang lahat, takang-taka sa kanilang nakikita. Bakit andito sina Boss at Madam Sita at 3 nitong anak na pamilyado na? Hala, bakit kaya? Kumbidado ba sila ni Dave? Sa isip ko. Pasok po kayo, Boss, Madam. Pasensya na po kayo at inabala pa kayo ni Dave. Kakahiya. Wika ko pa. Si Dave naman tatawa-tawa habang inaayos ang pagkain at may lechon nga ang loko. At pareho pa nga kami ng damit. Talagang pinaghandaan ng loko kong fiancé. At biglang katahimikan at biglang yumakap sa akin si Madam. Welcome, Melody anak, sa family namin. Si Dave ay bunso kong anak na lumaki sa lolo niya sa Tiaong. Taga roon kasi ako at doon na siya lumaki sa poder ng papa ko. At ayaw niyang malalaman mong totoo, sabi niya sa tamang panahon daw. Dahil baka daw ayawan mo siya at iwasan mo daw siya. Kaya masayang masaya ako sa bunso namin. Nasa tamang tao na siya at iiyak yan pag iiwanan mo. Iyakin pa man din yan. Kaya wala nang ayawan ha? Anak, mahal ka namin. Saad ni Madam Sita at niyakap na rin ako ng mga kapatid ni Dave. Nanigas ang buo kong katawan at napaluhan na ako sa kaba at hiya. At ang tatay at nanay ko, matagal na daw nilang alam. At niyakap na lang ako ni Dave at sinabing, wala nang bawian kundi. Iiyak daw siya. Natatawa na lumuluha tuloy ako at napuruhan ko ito sa palo at kurot. Nagsalo-salo kami at nanawag si Boss ng ilan naming kapitbahay. Napaka down to earth ng kanilang pamilya, kahit napakayaman nila. Nagdatingan din ang mga kaibigan ko at maging sila ay nabigla sa nalaman. At napakaswerte ko daw at inggit na inggit daw sila sa aking kapalaran. At halos 1 buwan lang idinaos na ang aming ingrandeng kasal. Lahat ay imbitado at walang pinipiling tao. Magsasaka man o mga negosyante, lahat ay imbitado. Kakainis lang, ang gwapo ng asawa ko. Kaya lang, iyak na naman ito. Ang cute-cute ko daw kasi sa aking gown. Para daw akong flower girl na cute at tawa na naman ang lahat. Heto ngayon, may 2 na kaming anak at malalaki silang bata. Salamat na lang at hindi nagmana sa akin. At araw-araw pa rin akong nililigawan ni Dave. Napakabait nito at laging bumubulong na mahal niya ang asawa niyang maliit at tawanan na naman kami. At kahit kami ay mayaman na, nanatili kaming mapagkumbaba sa mga tagalinang at magsasaka ng kanilang lupain. Nanatili akong nagtitimbang ng kopra at nasama sa truck patungo sa oil mill. At ang nanay at tatay ko, matanda na sila at hindi pwedeng mawawala sila sa aking paningin. Sa laki ng bahay na pinagawa ni Dave para sa akin, gusto ko lagi kong nakikita ang mahal kong mga magulang. At hindi pa ako handa na mawawala sila. Hindi ko pa kakayanin. Kaya hanggang Manila, pinapacheck up pa ni Dave ang magulang ko at imported pa ang mga gamot at vitamins. Kaya ang atin pong kapalaran ay hindi natin agad masasabi. May mga sorpresa po si God sa atin at dapat natin itong mahalin at pahalagahan upang manatili ang biyaya sa buhay natin.